Pagkatapos makaharap ni Han ang reyna ng mga reindeer, ay maya-maya, sumigaw sa takot ang isa sa mga kasapi ng grupo na may isang halimaw, na nagbigay gulat sa iba niyang kasamahan. Bigla, lumitaw si Han na may dalang malaking ulo ng reindeer. Tinanong ni Owen ang isa sa mga kasapi ng party kung siya si Han, na sinagot ni Han ng kontratanong kung hindi ba nila siya makita. Pagkatapos, inilapag niya ang ulo ng reindeer sa lupa, at nagtataka si Jenna kung paano maaaring ganito kalaki ang isang hayop. Sinasabi ni Han na siya ay pagod, na humihiling kay Jenna na tulungan siya. Habang kinokolekta ni Jenna ang dugo ng reyna ng mga reindeer, tinanong ni Han kung ilan ang nakuha niya sa pagha-hunting. Tumugon si Jenna na 2 reindeer at 1 baboy. Idinagdag ni Han na ang lahat sa waiting room ay makakain ng gusto nila. Tinanong ni Jenna kung bakit dinala niya ang ulo, dahil hindi ito masarap, na sinagot ni Han na hindi niya kayang maalis o putulin ang sungay nito kaya dinala niya na lang mismo ang ulo. Habang tinitingnan ang ulo ng queen deer, sinabi ni Jenna na ang reindeer na ito ay isang babae. Sinabi ni Han na hindi niya matutukoy ang kasarian nito sa pamamagitan ng pagtingin sa ulo lamang. Nagsalita si Jenna na tiyak siya dahil matagal na siyang namuhay sa kagubatan at alam niya ang mga ganitong bagay. Napansin ni Han ang notification ng sistema na nagising na ang kasanayan ni Jenna at nakakuha siya ng skill na Hunter of the Forest. Iniisip ni Han na nakakuha na naman siya ng kasanayan, at mukhang magiging maayos ang kanyang pag-unlad. Pagkatapos, tinitigan ni Han ang low-grade Wind Attribute Stone na mayroong rank na D, na isang attribute stone na puno ng aura ng kagubatan at ginagamit sa paggawa ng iba't ibang item at pag-unlad ng mga bayani o hero. Pagkatapos, habang bumabalik sila sa tore, naghihintay sa kanila ang isang malaking handaan, at lahat ay excited na makakain ng karne pagkatapos ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, si Jenna, na nakatayo sa tabi ni Han, ay nagsabi na tila sabik ang lahat at nagawa nilang maubos kainin ang isang malaking reindeer. Sinabi ni Han na kung tapos na siyang kumain, dapat siyang sumunod sa kanya. Pinapakita na ang Daily Dungeon ay isang sistema kung saan nagbabago ang lokasyon ng dungeon depende sa araw ng linggo. Sinabi ni Han na ang dungeon ngayong araw ay Sinmil Plateau, kung saan maaari silang makakuha ng iba pang attribute stones. Nagbuo sila ng pansamantalang party, na kinabibilangan lamang ni Han at Jenna, at dinala sila sa Sinmil Plateau Dungeon sa isang super easy quest mode. Pagdating doon, nagtataka si Jenna kung magiging mas malakas siya kung mangolekta sila ng mga materyales, na sinagot ni Han na kung gusto niyang maging mas malakas, kailangan niya ng tinatawag na attribute stone at pinakita na narito sila upang mangolekta nito. Nagsaya si Jenna at pinuri ang tanawin sa paglubog ng araw sa loob ng dungeon, na sinasabi na maganda rin ang hangin. Samantalang, napansin ni Han ang Plants of Life, na naisip niyang nakita na niya ito sa isang drawing at ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng recovery potions. Nagpasya siyang balikan niya ito mamaya upang kunin. Habang palubog na ang sikat ng araw ay bigla silang inatake ng isang higanteng lobo, ngunit mabilis silang umaksyon at napatay ang halimaw na yun sa loob ng maikling panahon. Natuwa si Jenna na wala silang problema sa pagharap sa isang higanteng lobo, habang binalaan siya ni Han na baka amuyin ng iba ang dugo nito, kaya kailangan niyang magmadali. Sumang-ayon si Jenna at tinanong si Han kung ano ang dapat niyang gawin sa mga pangil ng lobo. Sinabi ni Han na tanggalin ang mga ito at itago ng magkahiwalay. Pagkatapos, tinitigan ni Han ang low-grade water attribute stone na may rank D, na puno ng aura ng plateau at ginagamit sa iba't ibang crafting items at pag-unlad ng mga bayani. Habang inaasikaso ang bangkay ng lobo, sinabi ni Jenna na tahimik dito at umaasang sanay laging ganito, at ang tanging gawain ay maghunting at mangangalap ng mga halaman, pagkatapos mayroon pagkain at magandang lugar upang matulog. Idinagdag niya na magiging paraiso ito kung wala ang master, na nagpag-ulat kay Han dahil siya ay isang dating master, habang patuloy na umaasa si Jenna na sana hindi na dumating ang master. Sa puntong yun, iniisip ni Han kung ganun din ba kaya ang iniisip ng mga tao sa Niflheim. Na baka mas mabuti kung hindi dumating ang master. Tinanong niya si Jenna kung ayaw na ba nito makipaglaban pa, at idinagdag na sinabi ni Han na hindi lahat ay labanan sa huli at hindi mo na kailangan alalahanin pa na ma-synthesized. Malungkot na nag-isip si Jenna kung bibigyan siya ni Han ng ibang lugar, na sinagot ni Han na kung magiging mas mabuti ang sitwasyon, makikita lang natin ito sa hinaharap.
Tinanong siya ni Jenna kung bakit hindi siya pumupunta sa ibang mga role at tinawag siyang Opa. Na nagpag-ulat kay Han, at pagkatapos ay tumawa siya. Ilang araw ang lumipas, 4 na miyembro, kabilang sina Han, Jenna, Aaron, at Dika, ay na-teleport sa floor 6, kung saan ang uri ng quest ay exploration, at ang layunin ay siyasatin ang hindi kilalang lugar. Nagsalita si Dika na sinasabi na masaya siya na mapasali sa kanilang pangkat. Kasabay nito, sinabi ni Aaron na tila hindi sila gagawa ng daily dungeon ngayon at nag-aalala na tumingin kay Han, na nagsasabing hindi siya nakakakita ng mga kaaway at nagtataka kung ito ay maaaring katulad ng ikalimang palapag. Pinayuhan siya ni Han na huwag magtaas ng boses at inutusan ng lahat na panatilihing nakayuko at manatiling mababa. Pagkatapos ng utos niya, lahat sila ay yumuko sa lupa, ngunit pagod na sinasabi ni Han na inutusan niya silang manatiling mababa, at hindi humiga. Napansin ni Han na tila malinaw dito, at magtatagumpay sila kung may aabot nila ang mga kondisyon. Nakita nila ang 3 level 8 goblins, at nagtataka si Aaron kung kailangan nilang patayin ang mga ito. Bilang tugon, pinayuhan ni Han na maghintay, binibigyang diin na ang mga goblins ay may blowhorns, na nangangahulugang mayroon silang mga kakampi na maaaring tumulong. Umakyat si Jenna sa isang puno para sa mas magandang pananaw at ipinaalam sa kanyang mga kasama na tila may isang malaking nayon ng mga goblin. Pagkatapos, tumalon siya mula sa puno, na nagsasabing mga 100 goblins ang naroroon. Nakikilala ang potensyal na panganib ng pagbagsak sa isang bitag, naisip ni Han na magtatambang ang mga goblins kung makipaglaban sila ng walang wastong pagsisiyasat. Nakapagbuo ng plano si Han, inutusan si Jenna na tirahin ng pana ang goblin sa kanan, at inutusan ni Han si Aaron na itapon niya ang kanyang sibat sa ulo ng isa pang goblin habang si Han naman ang bahala sa isa pang goblin na matitira. Pagkatapos, humarap siya kay Dika at ipinayo sa kanya na tulungan sila kung sakaling may mangyari sa kanila. Matapos makabuo ng plano, ay agad na tumira ng pana si Jenna gamit ang isang palaso at tinamaan ang nakaupong goblin, habang si Aaron ay palihim na tumalon at tinaga ang ulo ng isa pang goblin gamit ang kanyang matalim na sibat. Samantala ang ikatlong goblin ay nagtangkang humipang ng Toro Tot, na mabilis naman na itinumba ni Han gamit ang kanyang espada, na nagsabi na hindi niya maaring hayaang mag-anyaya sila ng mga reinforcement. Nang mapatay nila ang 3 goblin, nalinis ang entablado at nakatanggap ng pabuya si Han, ngunit nag-aalala si Dika kung tapos na ba ito. Sumagot si Han na hindi pa dito nagtatapos, at bago sila ma-teleport, nagmadali siyang pumunta sa nayon ng goblin para magsiyasat. Alam niya na magkakaroon ng pahiwatig para sa susunod na yugto, at dahil ito ay isang eksplorasyon, tiyak na hindi ito magiging isang solong misyon. Habang nagmamadali, iniisip niya na kahit ang team na ito ay nabuo ng hindi tiyak na pagpili. Hindi ibig sabihin na wala siyang mahuhulaan. Pagdating sa nayon, lihim niyang napansin ang isang lobo na tinali ng mga goblin at nagtataka kung ito ba ay isang mahalagang tirahan ng goblin. Biglang nakaramdam ang isang goblin ng presensya ng isang tao, ngunit naglaho si Han sa oras na yon. Habang nai-teleport pabalik, nag-isip si Jenna kung bakit siya umalis mag-isa, na sinagot niya na gusto niyang magmasid sa paligid. Maraming pagkakataon na binibigay ang mga pahiwatig sa pangunahing dungeon. At ang mga dugtong-dugtong na quest na nagsisimula mula sa eksplorasyon ay tinatawag na streams, na mga kasanayan na magsuri ng mga daloy ng impormasyon na kinakailangan ng mga masters. Iniisip rin ni Han kung maayos niya bang naiparating ang kanyang nakita kay Master Anything. Gayunpaman, naiirita siya na hindi pa panahon para lumabas ang stream, ngunit mas maaga ito kaysa sa inaasahan niya. Nang makabalik si Han sa town square ay biglang lumapit si Chloe nang may pag-aalala, at nagsabi na mayroon itong malaking problema. At ipinaalam na may mga kakaibang tao na dumating. Sumagot si Han na hindi ito ang unang pagkakataon na may mga kakaibang tao na dumating dito, na sinagot ni Chloe na parang kakaiba ang mga tao at may mga armas, at ang kanilang aura ay kakaiba rin. Nang sandaling yon, nag-isip si Han kung ang mga bagong bayani na dumating ay nanggaling sa isang premium hero summoning. Binanggit ng sistema na ang mga bagong grupo ng mga pangunahing Wolves Mercenaries ay nabuo na, at nararamdaman niya ang malakas na koneksyon sa 5 taong na summon. Nagbigay ang sistema ng tip na kapag maraming beses na pumili, napakababa ng tsansa na makuha ang mga hero na may relasyon sa isa't isa. Kapag ang mga hero ay pinagsama sa iisang party, maaari silang makipaglaban ng mas epektibo kapag sila ay pinagsama.
Tinanong ng ating bida si Isel kung gumagastos ba ng pera ang master, na sinagot ng fairy na oo. Ibinunyag niya na binili ng master ang newbie potent package, na nagkakahalaga ng 50k. Napagtanto ni Han na ang mga taong ito ay na-summon sa pamamagitan ng premium summons. At iniisip na kung siya ang nasa lugar ng master, ay summon niya ang mga ito at isasama sa iisang pangkat bago ipadala upang haminin ang ika-5 palapag. Pagkatapos, pinagsabihan niya si Chloe, at inutusan na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa kusina, at tiniyak sa kanya na ang mga bagong tao ay hindi siya gagalawin. Dagdag pa niya sila ay kakaiba lang. Pagkatapos, umalis si Han at idineklara ang pagwawakas ng party, na binigyang diin na walang magbabago kahit may mga kakaibang rookies na dumating. Kinabukasan, biglang lumapit si Jenna sa isa sa mga bagong na-summon na hero na nakatayo mag-isa. Nagpakilala si Jenna at tinanong ang pangalan ng babae, na nagsabi na ang pangalan niya ay Edes Callan. Pagkatapos, itinuturo ni Jenna si Han na nakatayo sa tabi niya, sinasabi na ang gwapong lalaki na ito ay medyo tuwiran, ngunit mabait sa puso, habang nagsasalita si Jenna ay dali-dali namang pinatigil siya ni Han. Habang nag-uusap sila, ay agad na tinitingnan ni Han ang attribute window ni Edes at napansin na siya ay isang 3-star hero sa level 1, na may mga kasanayan tulad ng beginner short sword proficiency, beginner archery, at nimble movement. Iniisip niya na, gaya ng inaasahan sa isang 3-star. Si Edes ay may kasamang klase na tila isang typical na thief type na may mababang lakas at vitalidad ngunit mataas na dexterity, at mukhang mas madalas niyang ginagamit ang kanyang short swords kaysa sa kanyang pana. Sa isang seryosong anyo, sinabi ni Han ang nais niyang makipag-usap sa kanya ng ilang saglit, at tinanong kung mayroon ba siyang oras ngayon. Pumayag siya, at umupo sila sa isang mesa kung saan naglingkod si Jenna ng inumin habang tinanong ni Edes si Han kung alam ba niya ang tungkol sa lugar na ito. Sumagot si Han na habang may ilang aspeto na pamilyar siya, mayroon ding mga elemento na hindi pa niya nauunawaan. Pagkatapos ay tinanong ni Han si Edes tungkol sa antas ng kanyang pag-unawa sa kanilang sitwasyon at kung naaalala ba niya ang mga pangyayari ng kanyang pagdating dito. Malungkot na umamin si Edes na wala siyang alam maliban doon. Siya ay nasummon dito upang makipaglaban at binigyang diin na nasasaktan ang kanyang ulo kapag sinusubukan niyang alalahanin ng higit pa. Tinanong ni Han kung alam niya ang tungkol sa synthesis at iba pang bagay. At ibinunyag niya na ang synthesis ay ang pagsasakripisyo ng iba upang maging mas malakas. Sa sandaling iyon, iniisip ni Han na, gaya ng naisip niya, ang impormasyong kanilang hawak ay nagkakaiba depende sa ranggo ng na-summon. Sinabi ni Han na maaari niyang sabihin siya ay dating mercenary mula sa kanyang suot. Ibinunyag ni Edes na siya ay bahagi ng Pulverizing Wolves Mercenaries at naaalala niyang nagtatrabaho siya sa Halcyon. Sinabi naman ni Jenna na mukhang napakaastig ito. Gayunpaman, sinabi ni Edes na pagkatapos magising, ay nandito na siya. Isinasaalang-alang ang 3-star ni Edes, tinutukoy ni Han na malamang ay mataas ang ranggo niya sa mga mercenaries. Pinagmuni-muni niya na kahit siya ay isang mercenary, may pagkakaiba mula kay Molmont na 2-star. Hinahangaan ni Jenna ang kwento ni Edes, na nakakatuwa, habang nagtanong si Edes na tila kahanga-hanga ito. Tinawag ni Isel sina Avon, Jaken, Wave, Benign, at Edes at sinasabing na tinatawag na sila ng Master at kailangan na nilang lumabas. Ipinapalam ni Han kay Edes na siya at ang kanyang mga kaibigan ay tinatawag sa town square. Sa kabilang banda, isang higanteng lalaki na may blonde na buhok ang lumabas mula sa kusina, na seryosong iniisip kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan, at ipinaalam ni Edes sa kanya na ang master ay tinatawag sila. Nahinihimok ang lalaking iyon na sila ay umalis. Kinain ng lalaki ang isang malaking karne at pinuri ang lasa nito habang sinasabi niya na gusto niya makita kung sino ang master. Pagkatapos, lumabas siya mula sa tirahan. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, nag-aalala si Chloe na sinabi na ang lalaking iyon ay kinuha ang isang buong karne na dapat sapat pa sana para pakainin ng 5 tao kung maayos na ihahanda. Bilang tugon, nagsabi si Jenna na dapat nilang hilingin sa lalaking iyon na ibalik ito. Ngunit iminungkahi ni Han na pumunta na lang sila sa town square sa ngayon. Pagdating ng 5 tao sa town square, lumikha ang master ng Party 5 at tinawag itong Pulverizing Wolves. Ang party na ito ay binubuo ng lahat ng 3-star heroes tulad nina Avon, Jaken, Wave, Benign, at Edes.
Pinili ng Master si Avant bilang team leader ng kanilang pangkat. Sa kabilang banda, may mga tao na lumapit kay Han, na nagpapahayag ng kanilang pag-aalala tungkol sa mga hero ng Pulverizing Wolves, na nagsasabing parang may kakaiba sa kanila dahil sa kanilang mga armas. Nang ibunyag ni Han na mayroon din siyang armas, isa sa mga lalaki ang nagdagdag na ang mga taong iyon ay parang mga masamang tao at naglalabas ng isang kaina-hinalang aura. Sa kabila ng pagdududa ng mga taga-Masid, inutusan ni Isel ang mga rookies na pumasok sa dungeon, na binibigyang diin na ang master ay naghihintay sa kanila. Sinabi ng mga pangkat ng Party 5 na alam na nila ang mga dapat gawin at ang isa naman ay excited na makapasok sa dungeon. Samantala, iniisip ni Han na ang mga taong ito ay hindi mukhang mga mabuting tao ngunit sila ay malakas. Tinanong niya si Jenna tungkol sa kanyang opinyon tungkol sa kanila, na nagsabi siya na mukhang mabait si Edes ngunit hindi siya sigurado sa iba. Tinanong ni Han ang mga lalaki kung ano ang hinihiling nila sa kanya o kung sila ba ay nangangailangan ng proteksyon. Nakinumpirma ng mga lalaki ang kanilang pagnanais ng proteksyon, na nagpapahayag ng pasasalamat kung si Han ay sasang-ayon na tumulong. Ngumiti si Han, na may pang-asar na tanong kung libre ito. Sinabi naman ng lalaki na di ba ikaw ay malakas? Sumagot si Han ng patanong sa kanila kung sino ang nagbale-wala sa pagsasanay. Bakit ngayon ka humihingi ng tulong? Hindi ba't ang pagmamakaawa at pagpapakita ng pagsunod sa mga taong mukhang malakas ang paraan ninyo para makaligtas? Iniisip ni Han na ang mga walang silbi na ito ay hindi makakapantay kay Dika. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay malamang na binubuo ng maluwag na pagsasanay at pagkain ng karne na huli ni Jenna. Iniisip ni Han na maaari nilang sana matutunan ang mga kasanayan mula kay Chloe o sa mga artisan kung ito ay gusto nila pero dahil sila ay mga tamad kaya hindi nila nagawa ito. Alam niya na ang mga taong ito ay kumikilos na parang nagsisikap sila habang umiiwas lang sa synthesis. Sa isang matigas na anyo, hinimok ni Han ang mga ito na umalis bago maubos ang kanyang pasensya at magalit. Ang matinding tono ni Han ay nagpag-ulat sa kanila at tahimik silang bumalik sa kanilang tirahan. Pagkatapos, tinutok ni Han ang kanyang pansin kay Aaron na mukhang malungkot at sinabi sa kanya na habang siya ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa pagdurugo, ang mga ito ay nagpapabeya at natutulog, kaya huwag siyang magbigay ng pagkaawa sa kanila. Nakita ni Han ang mukha ni Dika na namamaga at parang pufferfish. Iniisip kung nag-aaway sina Aaron at Dika. Sumagot si Dika kung paano niya ito nalaman. Nang mariing sinabi ni Han na paano ko hindi malalaman kung mayroon kang mga sugat at pasa sa mukha mo. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Aaron na ito ay isang simpleng buwelo sa kahilingan ni Dika, at sinabi ni Han na naintindihan niya at pinayuhan silang pumasok na at magpahinga. Sa kabilang banda, mabilis na nalinis ng mga pangkat ng mercenaries ang entablado at lumabas mula sa dungeon, na nagsasabing wala silang natagpuang iba kundi mga mahihinang aso. Isang mercenary ang nagbuntong hininga sa mga goblin. Tinatawag silang mga batang nilalaro. Ang leader ng mercenary ay lumapit kay Han na may seryosong anyo. Tinatanong ang kanyang pagkakakilanlan ngunit nanatiling hindi naapektuhan si Han at may ngiti na nagsabi na wala silang pakialam doon. Ang kanyang kalmadong anyo ay nagpagalit kay Jayken, ang blonde-haired na lalaki, na galit na tinanong si Han kung paano niya naisip na magsalita ng may kakulangan ng paggalang sa kanilang leader. Tahimik na nagsabi si Han na sila ang unang naging bastos. Ipinakilala ng leader ang kanyang sarili bilang Avant the Jax, na ibinunyag na siya ang kapitan ng Pulverizing Wolves Mercenary at tinanong ang pangalan ng ating bida. Nang ipakilala ng ating bida ang kanyang sarili bilang Han Islat, sinabi ni Avant na si Han ay may armas, nagtataka kung siya ba ay isang mercenary. Gayunpaman, tinanggihan ni Han ang kanyang akala at ibinunyag na siya ay isang farmer, na agad ikinagulat ni Avant, na nag-isip kung ang mga tao na naruroon kanina ay ang buong populasyon ng lugar na ito. Sabi ni Han na oo, nagtataka kung bakit niya ito tinatanong, ngunit bago makasagot si Avant, nagsimula ang master ng 10 sunod-sunod na summoning. Nagulat si Han sa biglaang pag-summon, ngunit napagtanto niyang mayroon dahilan ang master kaya nag-summon ito. Pagkatapos nito, sinimulan ng master ang proseso ng synthesis, na nag-uudyok sa mga hero na i-drop ang mga bagong summon na nais niyang isakripisyo. Sa kabilang banda, ang mga bagong summon ay tila naguguluhan at nagtatanong kung saan sila naroroon, habang si Isel ay nag-aalala at tinatawag ang master na isang bobo. Pagkatapos, inutusan ni Isel sina Jayken, Demon,
at Lex Igel na pumasok sa synthesis room, na nagulantang sa kanila. Isa sa mga bagong dating, na si Demon, ay nag-aalala na tinanong si Isel kung sino siya at paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Na siyang mahigpit na pinatigil ni Isel at sinabihan siyang pumasok. Bigla, mahigpit na hinawakan ni Jaken ang leeg ni Demon, na may pang-asar na tanong kung siya ba ang lalaking yon. Kaagad naman na nagpaaalala sa mga mukha ni Jenna na sinabing na ang mga taong yon ay kaka-rating pa lang. Sa utos ni Avant, tinawag ni Jaken ang isa pang bagong dating na si Lex Igel at puwersahang hinayla silang dalawa papunta sa synthesis chamber para isakripisyo. Samantala, iniisip ni Han na ito ay unang beses niyang makita na ang Master ay kumuha ng mga isynthesized sa mga binayaran nitong summons at binaliwala ang ibang mga hero na pagpilian. Ipinahayag ni Jenna ang kanyang mga alalahanin, sinasabi kay Han na ito ay hindi makatarungan at dapat bigyan ng pagkakataon ang mga bagong dating o summon. Sumang-ayon si Han at iniisip na si Master Anything ay nagkakamali ng malaki sa ngayon. Kinikilala niya na ang mga 1 stars ay walang silbi, ngunit mayroong mga talentadong individual sa kanila, at gayon pa man ay pinapadulog niya ang mga 1 stars na bagong kuha pa lamang niya nang hindi pa man lang sinusubukan. Pagkalipas ng kaunti, lumabas si Jaken mula sa synthesis chamber na may bagong aura, nagbubunyi na nararamdaman niyang tumataas ang kanyang kapangyarihan at nagmamayabang tungkol sa kanyang nadagdag na level. Mamaya, tinawag ni Isel ang mga pangalan ng dalawang iba pang bagong dating na sina Soriol at Daniel, na nagulantang at humihingi ng awa. Samantala, ang ibang mga bagong dating ay nagtangkang iligtas ang kanilang sarili, ngunit mabilis na umaksyon si Avant at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan ang mga 1 stars na makatakas. Agad silang umaksyon ayon sa utos habang nananatiling nakatigil si Edes, na nakakuha ng atensyon ni Avant, na mahigpit na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya at pinaalala ang kanyang katapatan sa kanilang pangkat. Samantala, inutusan ni Han si Isel na ipaalam sa Master sa pamamagitan ng tips, na kahit na ang isang tao ay 1 star, ito ay sayang na hindi man lang nasusubukan sila. Sa pagsunod sa utos ni Han, iminungkahi ni Isel sa Master na mas mainam na huwag agad husgahan ang mga 1 star nang hindi muna nasisuri ang kanilang kakayahan. Iminungkahi niya na sa halip na agad na sumailalim sa synthesis, dapat na isaalang-alang ng Master ang pagmamasid at pagsusuri sa kanila. Pagkatapos, iniisip ni Han na marami siyang naranasan mula nang makarating dito, at maraming pangyayari ang naganap na sapat na upang baguhin ang isang tao. Bigla, lumapit si Jaken kay Han at mahigpit na tinanong ang kapal ng mukha ni Han na makialam sa kanilang mga usapin. Hindi naapektuhan ang ating bida sa agresibong asal ni Jaken, at nanatiling kalmado si Han at may ngiti na nagsabi na siya ay nagbibigay lamang ng payo. Nang pang-asar na tanungin ni Han kung ito ba ay ikinagalit nila, na lalo pang nagpalakas ng galit ni Jaken, at malupit na binuhusan ng wase si Han. Gayunpaman, bago makalapit sa kanya, biglang may pumalapit na palaso sa harapan ng lalaki at sinabi ni Jenna na sinadya niya itong palampasin ang pagtira upang bigyan siya ng babala na huwag galawin si Han. Pagkatapos, hinubad ni Avant ang kanyang espada at tinanong kung itinaas niya ang kanyang armas laban sa kanyang pangkat. Samantala, nag-aalalang sumingit si Edes, na nagmungkahi kay Avant na dapat nilang itigil na ito dahil lumalabas na itong gabi na. Sa isang mabilis na suntok ng siko sa tiyan, pinatahimik ni Avant si Edes, na inutusan siyang manahimik at nagbanta siya ng kanyang espada sa harapan ni Han, at tinatanong kung kilala ba niya ang kanyang binabangga. Hindi naapektuhan sa banta si Han Islat, at nanatiling matatag si Han, kinikilala ang galit ni Avant at matigas na tinawag silang basura. Ang kanyang matinding asal ay nagpagalit sa mga mercenaries maliban kay Edes, na nagpakita ng kaaway na pakikitungo kay Han habang binanggit ng sistema na si Han at ang grupo ng Pulverized Wolves ay naging magkaaway. Bigla, lumitaw si Isel doon upang pigilan ang alitan, binibigyang diin na ang labanan sa pagitan ng mga hero ay ipinagbabawal at nagbabala kung nais nilang parusahan ng Master. Sabi ni Han na hindi niya naisip na ipinagbabawal ito, na kung saan ay hindi tiyak na pumayag si Isel sa pahayag ni Han. Nakipagtalo ang bida sa mga mercenaries, hinamon silang ipakita kung sila ba talaga ay mga mercenaries gaya ng kanilang sinasabi. Tinanggihan ni Avant ang akusasyon ni Han na walang kwenta at iginiit na sila ay mga mercenaries na kumikilos lamang kapag sila ay mayroong komisyon sa trabaho. Sa isang kainahinalang ngiti, tinawag ni Han silang basura at sinabi na sila ay mga magnanakaw na bandido.
Nagalit si Avant sa akusasyon ni Han, na nagbabala sa kanya laban sa paglabag sa linya at nagbanta sa kanya ng malubhang kahihinatnan kung magpapatuloy siya sa kanyang mga akusasyon. Sinabi ni Han kay Isel na ang mga ganitong uri ng tao ay magiging sagabal lamang, anuman ang ranggo, paminsan-minsan ay may mga hero na may masamang alignment na nai-summon. Ipinaliwanag niya na hindi lamang nito sinisira ang kaayusan ng waiting room. Ngunit binabawasan din ang kahusayan, at sa ibang salita, sila ay basura na kailangang iwasan, na nagpagulat kay Isel. Pagkatapos, nagsalita si Han at inutusan si Isel na buksan ang duel system, nagmungkahi ng isang hamon kay Avant na isang 3-star hero, para sa isang duelo. Ang pagduelo ay isa sa mga paraan kung paano maaaring maresolba ang mga alitan sa pagitan ng mga hero, at sa pahintulot mula sa parehong partido, maaari pa nilang itakda ang mga espesyal na kondisyon para sa duelo. Sa kabaligtaran, sinabi ni Avant na hindi pa niya nakilala ang sinumang bastardo na kasing baliw ni Han at nagtatanong siya kung ano ang ginawa nila sa kanya upang magawa niyang maghamon ng ganito. Bilang tugon, bahagyang iminungkahi ni Han na isipin ni Avant na isa siyang aso na may rabies na gustong kumagat sa kanya. Sinasalamin ni Han ng mabuti kung paano kumikilos ang mga tulad ni Avant. Sinabi rin ni Han na ang dahilan kaya nila pinatawag ang lahat ng mga tao sa plaza siguro dahil upang tingnan nila ang mga ito kung may mga mahina ba o malakas. Dahil alam nyo na magiging problema ito sa inyo kapag may makita kayo ng mayroon mas malakas pa sa inyo. Kaya nang makita nyo na walang sapat na mga lakas ang mga tao na nandoon kaya napagdesisyonan yung umakto ng ganito sa kanila. Tama ba ko? Ipinahayag ni Han na ang mga newly summoned 1-stars ay hindi sapat para gawing synthesized sa kanila. Nagtatanong kung siya ba ay mali sa kanyang pagsusuri. Tapos nagtataka si Avant na nagsabi na kung gusto ba ni Han na siya ang magiging sakripisyo na nagdudulot kay Jenna na itanong kay Han kung ano ang kanyang iminumungkahi. Ipinaliwanag ito ni Han ng diretso at sinabi na kung siya ay mananalo, ay ikukonsumo niya si Avant sa pamamagitan ng pag-synthesized at kung si Avant ang mananalo, siya ay gagawin niyang sakripisyo para sa synthesis. Ngumiti ng may kumpiyansa si Avant, at tinatanggap ang hamon ni Han sa duelo sa ilalim ng kondisyon na ang isa sa kanila ay maaaring isynthesize kapag ito ay natalo. Nagsalita si Avant na mukhang ito ay masaya at napaka-interesanting gawin habang nakahawak sa kanyang matalim na espada. Nang tumanggi ang master na aprubahan ang duelo sa pagitan ni Han at Avant, iniisip ni Han na ang master ay isang duwag. Inutusan ni Han si Jenna na samahan ang mga inosenteng tao pabalik sa kanilang tirahan, na agad naman kinontra ng tanong ni Jenna kung siya ba ay magiging maayos na mag-isa. Pinakita ng sistema na si Han ay kumpiyansa na manalo. Tinitiyak sa kanya ang kanyang kakayahang pamahalaan ang sitwasyon ng mag-isa. Ipinahayag ni Jenna ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ni Han. Ngunit tiwala siya kay Han at binaliwala ang kanyang mga alalahanin. Sa huli, inaprubahan ng master ang labanan at ipinaalam ni Han kay Avant na matatapos ang laban kapag ang isa sa kanila ay sumuko, na tinanggap naman ni Avant. Sinasabi ni Avant na hindi niya papatayin si Han dahil kailangan niya ng bagong alay para sa synthesis. Samantala, iniutos ng ating bida kay Isel na bantayan ang iba nitong kasamahan at siguraduhin na hindi sila makialam sa kanilang laban. Bilang tugon, nagtatanong si Isel kung okay lang ba siya doon. Ngunit bago makasagot si Han, bigla ang umatake si Avant, sinasabing bakit hindi pa pinapalabas ang espada ni Han at tinutukoy siya bilang isang hanggal na tao. Nag-iisip si Han na kung titingnan ang kanyang mga stats ay tiyak na may potensyal si Avant. Bagaman siya ay nasa level 2 pa lamang, ang kanyang lakas ay malapit na sa 20, at ang kanyang beginner swordsmanship ay nasa ikatlong yugto na. Bago makapag-atake si Avant, sa kanyang gulat, inilabas ng ating bida ang kanyang berserk skill at pumasok sa berserk state, na nagpapalakas sa mga attributes ni Han tulad ng lakas, liksi, at tibay. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagbigay gulat kay Avant, habang madali namang naiwasan ni Han ang mabilis niyang pag-atake. Sa sobrang liksi, biglang hinawakan ni Han ang ulo ng kanyang kalaban at malakas na nilampaso ito sa sahig, na agad naman nagpadugo sa mukha ni Avant. Habang hinihila ni Han ang kanyang espada ay sinabi niya kay Avant na ito ang perpektong gamot para sa isang taong hindi alam ang kanilang lugar. Kaagad na tinusok ni Han ang balikat ni Avant, nagbabala na ang paggalaw ay magpapalala lamang ng sakit. Pagkatapos ay pinilit niya si Avant na aminin ang kanyang pagsuko. Habang nahihirapan si Avant na magsalita,
Pinipilit siya ni Han gamit ang kanyang espada, na pilit na pinapabigkas ng malinaw ang kanyang mga sinabi dahil hindi niya ito maintindihan ng maayos. Sa sandaling yon, isa sa mga miyembro ng Pulverizing Wolves ang nakialam. Hinihimok si Han na itigil ang kanyang mga kilos at sinabing tinatanggap na nila ang kanilang pagkatalo at iminungkahi niya na palayain si Avant. Bilang tugon, tinanong ni Han kung iniisip rin ba nila na palayain ang mga one-star na tao kapag umaapaw ang kanilang pagnanasa na isakripisyo ang mga inosente. Sumigaw si Wape sa inis, na nagsasabing walang kinalaman ang kanilang duwelo dito. Gayunpaman, mahigpit na inuulit na sinabi ni Han na kung sinabi niyang may kinalaman ito, may kinalaman ito. Idinagdag pa ni Han na kung bakit ito ay nakikialam sapagkat ang duwelong ito ay kapwa nilang pinagkasunduan, idinedeklara ni Han na ito ay magtatapos lamang kapag ang leader ng pangkat na si Avant ay si Zuko. Kinuha ni Han ang mukha ni Avant ng mahigpit, pinipigilan siyang magsalita at binigyang diin na hindi maaaring matapos ang laban hanggang hindi pa nasasabi ni Avant ang kanyang pagsuko na pasalita. Sa matinding determinasyon na makikita sa kanyang maliwanag na pulang mga mata, ipinahayag ni Han na si Avant ang kanyang biktima. Pinayuhan ang kanyang mga tauhan na huwag mag-alala kung ang kanilang leader ay mabubuhay o mamamatay, at pinayuhan silang umuwi at magpahinga. Sa oras na yon, tinawag ng isa pang miyembro ng grupo si Han na Bastardo, na nagtatanong kung iniisip niyang magiging maayos siya pagkatapos masaktan ang kanilang leader at nagtataka kung alam niya kung sino sila. Mahigpit na hinawakan ni Han ang bibig ni Avant habang nakikipag-usap sa kanila, nang tinanong niya kung sila ba ay tinatawag na Pulverizing Wolves Mercenaries at tinawag si Edes. Na nagtatanong kung sigurado siyang sila nga ba ay totoong mga mersenaryo. Nag-aalalang sagot ni Edes na yun ang tawag sa kanila noon, ngunit ngayon sila ay isang grupo ng mga bandido. Ngumiti si Han habang alam na niya ang kanilang tunay na pagkatao at nagkomento tungkol sa kung paano sila binubunggo ni Edes ng patalikod. Nagtataka si Han kung bakit nandyan si Edes sa mga taong yon. Sinabi ng babae na siya ay nakikinig lamang sa hiling ng kanyang ama. Pinayuhan siya ni Han na pag-isipan ng mabuti kung mamamalagi siya sa mga basura na iyon o kung sasali siya sa kanyang panig. Ngunit bago siya makasagot, ang mga pahayag ni Edes ay nagpag-alit sa lalaking may blonde na buhok, na tinawag siyang traidor, at nagtataka kung paano siya naglakas loob na magpakita ng pagsuway. Sa isang nakakatakot na tono, binalaan siya tungkol sa mga kahihinatnan kung siya ay tatutol. Sa kabilang banda, sa kabila ng pagtapak ni Han sa kanya, lihim na nagtangkang kunin ni Avant ang kanyang espada, ngunit napansin ito ni Han at hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang ulo. Sa isang mabilis na galaw, tinusok ni Han ang kanyang espada sa ulo ni Avant, ipinapakita ang kanyang dominasyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Han kay Edes na sumali sa kanyang panig dahil kailangan niya ng isa pang tao, na sinasabi na magiging perpekto siya dito. Samantala, mahigpit na nagbabala si Jaken kay Edes tungkol sa posibleng mga kahihinatnan ng pagtataksil. Sa kabila ng presyon mula sa kanyang mga dating kasamahan, nagpasya si Edes na lumapit kay Han, na nagpapahiwatig ng kanyang pagpili na sumanib sa kanya. Nang makita ni Han ang desisyon ni Edes, sinabi niyang ginawa niya ang tamang pagpili sa pagpili na sumunod sa tamang tao. Sa pag-alis ni Edes, ang grupo ng Pulverizing Wolves Mercenaries ay epektibong natapos. Matapos ang desisyon ni Edes, hinarap ni Han ang natitirang mga mercenary, ipinaalam sa kanila na wala na siyang dahilan upang makipag-ugnayan sa kanila at hinimok silang umalis, na nagbigay galit sa mga mercenary. Samantala, si Avant ay nahihirapan na ipahayag ang kanyang pagsuko. Ngunit tinanong ni Han ang mga natitirang grupo ni Avant kung iniisip ba nilang sumuko na lang, ngunit pa kontra na sinabi ni Han na kahit sumuko sila ay gagamitin sila bilang sakripisyo sa pag-synthesize sa kanila. Bilang tugon, nagbabala si Avant na pagsisisihan ni Han ang panggugulo sa kanya. Biglang, ang tatlong mercenary ng pangkat ng Wolves ay galit na umatake kay Han upang pabagsakin siya, ngunit pinigilan sila ni Isel, na nagsasabing hindi pa natatapos ang laban kaya't hindi sila pwede makikialam. Gayunpaman, mahigpit nilang pinagsabihan siya na umalis at binalaan na kung makikialam siya, ay papatayin siya. Nang tahimik sinabi ni Han sa kanila na paalam. Ang hindi paggalang ng mga mercenary ay nagbigay galit kay Isel, na nagdulot ng matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Ipinahayag ni Isel na hindi na niya palalampasin ang pangalawang pagkakataon at agad na brutal na pinutol ang mga katawan nila. Sa kabila ng kanyang mga naunang babala na huwag makialam,
nagresulta ito sa pagkamatay nila Jaken, Wave, at Benign sa mga aksyon ni Isel. Kinumpirma ng sistema ang kanilang pagkamatay, na itinuturing itong pagkitil sa sarili dahil sa stress. Pagkatapos, tinanong ni Isel si Han kung sa tingin niya ay kahanga-hanga ang kanyang ginawa at kung siya ay nag-perform ng maayos. Ipinahayag ni Han ang kanyang pagpapahalaga sa mga aksyon ni Isel. Sa kabilang banda, naguguluhan si Avant sa biglaang pag-ikot ng mga pangyayari at umamin na siya ay sumuko. Sa puntong yun, lumabas si Han mula sa berserk state. Gayunpaman, pagkatapos nito, nakakaramdam si Han ng matinding sakit ng ulo. Nagtataka kung ito ay isang side effect ng berserk state. Napagpasyahan ni Han na kailangan niyang umiwas sa paggamit nito maliban na lamang kung ito ay talagang kinakailangan sa isang tunay na laban. Kinumpirma ng sistema na natalo ni Han si Avant sa duelo, at ayon sa kanilang kasunduan, si Avant ay isasakripisyo para sa synthesis. Nag-aalala si Isel at ipinaalam kay Han na patuloy na hinahawakan ng Master ang screen ng kanyang cellphone, na nagmumungkahi na posibleng tinatangka ng Master na kanselahin ang synthesis. Sinabi ni Han na si Master Anything ay tiyak na gustong kanselahin ito. Idinagdag pa niya na hindi niya dapat pinayagan ito mula sa simula at iginiit na tila hindi talaga alam ng Master na mayroon silang dual system. Pagkatapos ng synthesis, umangat si Han ng level, at bilang resulta, tumaas ang kanyang proficiency sa beginner sword at shield at ang pain-resistant skills. Ipinahayag ni Isel ang kanyang mga alalahanin, nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, at nag-isip kung baka bawiin ng Master ang synthesis, dahil nawala nila ang unang summon premium heroes nang hindi nila ito mapik ng maayos. Nagtataka si Han kung talagang bawiin ng Master ang synthesis, dapat sana ginawa na niya ito noong mas-synthesize si Han sa isang 4-star hero. Ipinapahayag ni Han na siya ay naaawa sa Master dahil sa kanyang mga ginawa kung paano siya gumawa ng 10 magkasunod-sunod na summoning para lang mag-synthesize, tiyak na sabik siyang gamitin ang mga yon. Sa kabila ng kasalukuyang kaguluhan, naniniwala si Han na sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga nagiging sagabal na tulad ng Pulverizing Wolves Mercenary mula sa waiting room, sa huli ay magkakaroon ng pagpapahalaga ang Master sa kanyang mga aksyon, kahit na siya ay pakiramdam na nabibigatan sa sandaling ito. Nagmuni-muni si Han sa kanyang pag-usad, natutunan na siya ay nasa level 10 na at papalapit sa 3 stars sa pamamagitan ng synthesis. Kinilala niya na siya ay tinaguri ang pinakamahalagang manlalaro o MVP sa halos bawat laban. Isinasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang lakas at katayuan, naniniwala si Han na kung ang Master ay isang mangmang at magtatangkang gamitin siya para sa isang synthesis ay hindi ito magawa na makaakyat sa loob ng tore. Tumingala siya sa langit at tinanong si Master Anything kung ano ang susunod na plano ng Master. Sa isang seryosong tono, binalaan ni Han na kung ang Master ay nagbabalak na gawin siyang isa sa mga sakripisyo sa synthesis, ay tiyak na pagsisihan niya ito ng sobra.